Magandang umaga mga palangga. God bless. Nawa muli ay masaya tayo na mga pinagpala ng Panginoon sa magitan ng magandang kalusugan at tinutulungan tayo ng Panginoong Diyos kung sakaling tayo ay magkasakit, pinapagaling tayo. At kung may mga problema man, magtiis po tayo muna, lalo na sa kahirapan dahil darating ang panahon na tayo'y makaahon sa mga problema at kahirapan ng buhay in God's time. So muli, narito ang inyong abang lingkod, tagahatid ng Ebanghelyo ni San Juan, Pastor Absalon Rabadon Jr. Ang ating talakayin sa ngayon ay nasusulat sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 48 hanggang 59. Ito'y ating babasahin. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at inaalihan ng demonyo?" "Hindi ako inaalihan ng demonyo," sagot ni Jesus. "Pinararangalan ko ang aking Ama, ngunit ako'y nilapastangan ninyo. Hindi ako naghanap ng aking kapurihan. May naghahanap nito para sa akin at siya ang hahatol. Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay. Gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin. At sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. So dito mga minamahal ay muli nakita natin sa magitan ng ating pagbasa
at inyong narinig ang mga salita na ipinapangaral ni Hesukristo. Ito ay panahon ng 1st century, unang siglo, na kung saan personal na nakikita siya ng mga Hudyo. At sa kanyang pangaral ay itong mga Hudyo ay talagang mga bihasa sila sa kautusan ni Moises, Old Testament. Kaya sila ay nakipagtalastasan kay Jesus. Ngunit nagugulat sila dahil napakatalino ni Jesus at kanila pangang tinatanong saan nanggaling ang kanyang karunungan at saan nanggaling ang kanyang kapangyarihan, paggawa ng mga himala at pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, siya ay isinugo ng Diyos na kanyang Ama. Iyan ang kinagalit ng mga Hudyo. Dahil maliban sa inaakusahan nila si Jesus na lumabag sa Sabat at siya ay namumusong dahil nakipantay di umano siya sa Diyos, dahil sinasabi niya na kanyang Ama ang Diyos. Sa makatuwid, inaaring ganap niya na siya ay anak ng Diyos. Kaya sinabihan siya ng mga Hudyo sa versikulo 48. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at inaalihan ka ng demonyo? Yun ang turing nila kay Hesukristo, na sinaniban daw ng demonyo. Sinaniban ni Satanas si Hesukristo. Ngunit marahan at mapagpakumbabang sumagot si Jesus. Sa versikulo 49, hindi ako inaalihan ng demonyo, sagot ni Jesus. Pinararangalan ko ang aking Ama, ngunit ako'y nilapastangan ninyo. Hindi ako naghanap ng aking kapurihan. May naghahanap nito para sa akin at siya ang hahatol. Kaya sinagot sila ni Jesus, hindi ang demonyo ang sumanib sa kanyang katawan. Hindi siya tinahanan ng diablo. Bagkus ipinapangaral pa nga ni Hesukristo sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 4, versikulo 18, na kanyang pinapatunayan sa kanila na siya ay sinugo ng Diyos na kanyang Ama. Ito ang ating mababasa. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Iyan ang iniaral sa kanila ni Hesukristo, na binasa niya mismo sa harap ng mga Hudyo sa kanilang sinagoga sa aklat ni Propeta Isaias. Nang sabi niya, yan ang katuparan ng hula.
Ang ibig niyang sabihin, hindi diablo, hindi espiritu ng demonyo ang sumanib sa kanya, kung hindi ang Espiritu Santo na kaniyang Ama, ang Diyos Ama, na inaangkin din ng sambahayan ni Israel, ng mga Hudyo, na kanilang Diyos. Kaya, sinasabi ni Jesucristo sa versikulo 51, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makararanas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon, natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamatay kahit kailan ang sinumang mamumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya ay namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Sabi niya, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. At sinasabi pa niya, ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin. At sinabi ninyong siya ang inyong Diyos. Kaya dito mga minamahal, ay ipinapaliwanag pa rin sa kanila ni Jesus na ang Diyos Ama ang nagbigay sa kanya ng karangalan, nilululhati siya, pinaparangalan siya, ngunit ang mga Hudyo ay nilalapastangan siya, nilalait siya. Kaya sabi ni Jesucristo, ang Diyos Ama na inyong Diyos, ang nagbigay karangalan sa akin, ngunit ako'y inyong sinisiraang puri. Sabi niya, kung mananatili kayo na hindi kayo makinig sa aking aral, ay mamatay nga kayo. Tandaan ninyo, sabi ni Jesus sa kanila, na ang namumuhay sa aking aral, ibig sabihin, kung isa sa buhay ng tao, ang salita ng Diyos, ay hindi siya mamatay, kundi siya'y mabubuhay. Kaya lalong nagalit ang mga Hudyo sa kanila, kay Jesus. Lalong nagalit sa kanya dahil sa narinig nila na sinasabi sa kanila na ang mamumuhay sa salita ni Kristo ay hindi mamamatay. Kaya sabi nila sa versikulo 52, sinabi ng mga Hudyo, ngayon, natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Kaya dito mga minamahal, dahil sa katigasan ng puso, katigasan ng ulo ng mga Hudyo, ay hindi nila naunawaan ang lalim ng pangangaral at salita ni Jesucristo. Dahil ang iniaral ni Jesucristo sa kanila ay tungkol sa espiritual na pamumuhay. Na kung isa sa buhay nila ang salita ng Diyos, ay bagamat sila'y mamatay, ngunit sila'y bubuhayin muli mula sa mga patay at bigyan ng buhay na walang hanggan. Ngunit dahil sa kanilang galit kay Jesus, ay hindi nila gaanong naunawaan ang aral ni Jesucristo. Bagkus, sinasabihan pa nga nila na siya ay tinatahanan ng espiritu ng demonyo. Ngunit, sabi ni Jesucristo sa kanila, sa versikulo
55. Ang sabi niya, hindi ninyo nakikilala ang aking Ama, ngunit siya ay nakikilala ko. Ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kaniyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Kaya dito mga minamahal, ay patuloy na pinapaliwanagan ni Jesucristo ang mga Hudyo. Na ang sabi niya, hindi ninyo ako nakikilala at gayon din ang aking Ama. Ngunit, nakikilala ko siya. Dito mga minamahal ay kaya naman talagang hindi nakikilala ng mga Hudyo si Jesucristo at ang kanyang Ama na nanahan sa kanya sa loob ng kanyang katawan dahil inilingid ang karunungan na ito batay sa propesya. Hindi nila alam na si Jesucristo ay anak ng Diyos at ang katawan ni Jesucristo ay tinahanan ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Ama ni Jesucristo at Diyos ng mga Hudyo. Dahil kung hindi pahayagan ang tao, walang makakilala kay Jesucristo at sa kanyang Ama. Nasulat po ito sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 27. Ito ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng mga bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. So mga minamahal, ang sabi ni Jesucristo, walang nakakikilala sa Diyos Ama, kundi ang anak. Ibig sabihin, si Kristo ang nakakilala sa Ama. At wala ring nakakilala sa anak, kundi ang Diyos Ama. At kung sino man ang ibiging pahayagan ni Jesucristo. Kaya mga minamahal, sa Ebanghelyo ni Juan ay pinili lamang ang mga pinahayagan kung sinong makakilala kay Jesus at sa kaniyang Ama. Hindi lahat pinahayagan. Ang nakakikilala kay Jesucristo at sa Diyos Ama ay si Juan Bautista, si Jose, na kanyang ama sa laman, at si Santa Maria na kanyang ina. Gayon din, ang kanyang mga apostoles. Yun ang kanyang pinahayagan. Hindi siya nagpahayag kung sino siya. Sa buong bayan ni Israel. Kaunti lamang ang pinili upang pahayagan. So, dito ay sinasabi pa ni Jesus na natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang
50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Juan 8:58. Sabi ni Jesus sa kanila, natuwa at nakita ni Abraham. Natuwa si Abraham sa kanya. Ibig sabihin, nagkita sila ni Abraham na ninuno ng mga Israelita. Kahit sabi ng mga Israelita, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Kaya sabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham. Ibig sabihin, bago ipinanganak ang inyong mga ninuno, ang inyong lolo na si Abraham, ako na. Ibig sabihin, nauna pa siya kay Abraham. Naroon na siya bago pa si Abraham. Kaya sabi ng mga Hudyo, aba, wala ka pang 50 taon? Si Jesucristo daw ay wala pang 50 years old. Pagkatapos, ang kanilang ninuno na si Abraham ay panahon pa ng Old Testament times. Samantalang sila na sa kapanahon na ng New Testament times, halos tatlong libong taon ang nakaraan. Pagkatapos, sabi nila kay Jesus, nakita mo na ang aming amang si Abraham. Yan mga minamahal ang resulta kapag hindi nakakilala kay Jesucristo at hindi rin pinahayagan. Dahil sa Ebanghelyo ni San Juan, marami kasi ang hindi nakakilala kay Jesus. Walang nangangaral so far tungkol sa Ebanghelyo ni San Juan na ipinapaliwanag na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay bumaba galing sa langit sa panahon ng bautismo. Nababasa ito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 3 hanggang 4, at Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 3 hanggang 4. Parehong ipinapangaral sa Ebanghelyo. Kahit sa Ebanghelyo ni San Marcos. Sa 4 na Ebanghelyo, ipinapangaral na bumaba ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo at tumahan sa katawan ni Jesus na tinatawag na anak ng Diyos. Ito po ang lihim, ang misteryo ng Diyos kay Jesucristo. Kaya nga, sabi ni Jesus, hindi ako ang nagsalita sa aking sarili, kundi ang Diyos Ama na nanahan sa loob ng aking katawan ang siyang nagsasalita. Kung ano ang kanyang sinasalita, yun naman ang aking sinasalita. Ibig sabihin, pag nagsalita ang Diyos Ama sa loob ng katawan ni Jesucristo, lumalabas sa bibig ni Jesucristo. Dahil siya ang kaharap ng mga Hudyo, tao, kaya pagsabihin ng Diyos Ama, pagsabihin ni Jesucristo, bago pa si Abraham, ako na. So, iyan ang lumabas sa bibig ni Jesucristo. Nakaharap ng mga Hudyo, isang tao, na halos kasing edad lang nila. Ngunit sinasabi doon sa tinig, bago
Lumabas si Abraham, ako na. Bago pinanganak si Abraham, ako na. Ibig sabihin, nauna pa siya kay Abraham. Yun ang narinig ng mga Hudyo mula sa bibig ni Jesus. Ang hindi nila alam, ang nagsalita ay ang Diyos Ama, na siyang Espiritu Santo na tumahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya kumbaga si Jesucristo ay spokesman ng Diyos Ama na hindi nila nakikita at nakikilala. Kaya yun po ang nakatagong lihim. Kaya sa kalagayang tao, si Jesus na anak ni Maria at ni Jose, hindi siya Diyos. Nasa katawang tao. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na tumahan sa loob ng katawan ni Jesucristo. Pagtahan ng Diyos Ama sa loob ng katawan ni Jesucristo, nagsasalita ang Diyos Ama habang bumababa galing sa langit. Ang sabi, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Inangkin ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama habang bumababa, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. Inangkin na si Jesus ay kanyang anak. At tumahan ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Yun ang tunay na Diyos. Kasi iisa lang ang Diyos na tunay. Ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. At ang taong si Jesus, anak siya ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos Ama, ikaw ang sinisinta kong anak. Kaya anak ng Diyos si Jesucristo. Ngunit ang misteryo ay ganito. Sa Isaiah 9:6, ang katuparan ng hula ay ang Ebanghelyo ni San Juan. Ang pagtahan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa loob ni Jesucristo, sa loob ng katawan ni Jesucristo. Kaya ang pangalan ni Jesus ayon doon sa Isaiah 9:6 ay tatawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus tatawaging Ama na walang hanggan. Kasi sa pagtahan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa loob ng katawan ni Jesucristo, lahat ng kapangyarihan ay hawak na ni Jesucristo dahil nasa loob ng kanyang katawan ang Diyos Ama. Kaya ibinigay rin ng Diyos Ama ang kanyang pangalan. Ang Diyos Ama, ang pangalan niya ay Yahweh or Jehovah. Ang pangalan ni Jesus ay Yeshua. Ibig sabihin ng Yeshua, Jehovah or Yahweh is salvation. Yahweh ay kaligtasan. Yahweh ay tagapagligtas. Yan ang pangalan ni Jesus. Yan ang pangalan ng Ama. Jehovah the Savior. Kaya si Jesus ay Savior. Kasi ang pangalan niya, Jehovah the Savior. Yahweh the Savior. Yan ang pangalan ni Jesus. Kaya nga, God with us, Emmanuel. Kaya tinawag ang pangalan ni Jesus na Emmanuel, God with us. Ang God with us, yung Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na tumahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya ang Diyos kapiling na ni Jesus at ng mga Israelita habang nasa kalupaan. Kaya si Jesus sa kalagayang tao, hindi siya Diyos. Tao siya, may laman at buto. Ngunit ang kanyang pangalan ang tatawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Kaya kung hindi niyo makilala si Jesus sa ganung kalagayan, hindi niyo matanggap na si Jesus ay Ama at Diyos. Kaya maraming mga relihiyon ngayon, lalo na ang Iglesia ni Cristo, hindi nakakilala kay Jesus. Bagamat
kanilang ipinapangaral na ang tunay na Diyos ay iisa, ang Ama. Pero ang Iglesia ni Cristo ay hindi Diyos sa kanila ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang tumahan sa loob ng katawan ni Jesucristo. Itinawag ni Jesucristo ng Espiritu Santo ay kanyang Ama. Kaya mali ang pangaral ng Iglesia ni Cristo, ni Manalo. Bagamat tama na sinasabi nila na si Jesus ay tao. Tama. Si Jesus sa taong kalagayan, may laman at buto, hindi Diyos. Ngunit, sa propesya ni Isaias 9:6, ang pangalan ni Jesus, ang kilalanin mo na Ama na walang hanggan. Diyos na makapangyarihan. Kaya nga, ang bawat salita ni Jesus ay nagbibigay buhay. Dahil ang nagsalita ay ang Ama na walang hanggan. Ang kanyang salita, walang hanggan. Bumubuhay ito ng mga patay. Kaya nga binuhay si Jesus nung namatay. Kaya yun ang pangaral, mga minamahal. Yan ang Ebanghelyo ni San Juan. Kapag maniwala kayo na si Jesus, ang kanyang pangalan, tawagin natin na Ama, na walang hanggan, magiging anak ka ng Diyos. Juan 1:12. Isaiah 9:6. So, good morning, mga minamahal. At muli, maraming salamat sa inyong pakikinig ng Ebanghelyo. At marami pa tayong tatalakayin dahil ang Ebanghelyo ni San Juan ay hanggang Kapitulo 21. At pagkatapos ng Ebanghelyo ni San Juan, yung tatlong sulat naman niya para sa mga Kristiyano. Then, later on, ay ang aklat ng Apokalipsis, ang pahayag. Kung sa Bisaya, bugna o Apokalipsis. So, hanggang dito na lang muna tayo. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus.